Black Clover Episode 159 Review, para kay Yuno, ang prinsipe ng Spade Kingdom. Hello mga ka-anime, kumusta, anong balita sa inyo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Black Clover Episode 159. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, siguraduhin yung gawin na yan. Diretso na tayo sa episode. Sa totoo lang, napaka-enjoyable ng episode na ito. Ang episode 159 ay nag-adapt ng Black Clover manga chapters 222 at 233. Medyo may kaunting pagbabago kumpara sa manga, may mga dinagdag, may konting binago, pero overall, faithful pa rin ito sa vision ni Yuki Tabata. Kaya nga lagi kong sinasabi, basahin ang manga at panoorin ang anime dahil pareho silang may kanya-kanyang strengths. At masasabi ko, magandang trabaho ang ginawa ng anime sa episode na to. Kung ikukumpara natin sa episode 158, medyo mas chill ang episode 159. Alam naman natin na ang episode 158 ay sobrang intense, puno ng action at hype. Kaya understandable kung may mga taong hindi masyadong nagustuhan ang pacing ng episode na to. Pero tandaan natin, direkta pa rin itong galing sa manga, kaya ito talaga ang gusto ipakita ni Tabata. Ang episode na ito ay parang cooldown mula sa mga nangyari sa nakaraang episode. Sa episode 158, sinakop nila ang isa sa mga fortress ng Spade Kingdom, na iligtas ang mga sibilyan, at naibalik sila sa kanilang bayan. Dito sa episode 159, ipinaliwanag ni Lore Pekka, kung ano ang kasalukuyang sitwasyon. Gumamit si Noel ng Undyne clone para protektahan ang bayan, parehong magic na ginagamit sa Heart Kingdom. Ibig sabihin, ligtas na ang mga mamamayan, at honestly, nakakatuwang makita yun matapos ang lahat ng paghihirap nila. Bagamat tinulungan sila ni Memusa, malinaw pa rin na kapag naubos na ang mana ng isang tao, hindi basta-basta pwedeng ibalik. Isa yun sa mga consequences na kakailanganin pa nilang harapin sa hinaharap. At huwag din nating kalimutan, cursed pa rin si Lore Pekka. Kahit chill ang episode, ramdam pa rin ang bigat ng paparating na laban. Nagustuhan ko yung part na sinabi ni Asta sa iba na magpahinga muna sila at mag-recover ng mana. Pero siya mismo, tuloy-tuloy pa rin sa trabaho. Typical Asta, isang tunay na workaholic. Nakaka-inspire talaga ang karakter niya. Halos wala siyang day off, maliban na lang kapag talagang bedridden na siya. Mas nakita rin natin ang personality ni Lore Pekka, medyo clumsy, at si Noel, prangka pa rin magsalita. Pareho silang royal, pati si Memusa, kaya natural lang ang dynamics nila. Unti-unti ring nabubuo ang friendship ni Noel, Memusa, Nero, Lore Pekka, at Undyne. Importante to dahil pinapataas nito ang emotional stakes ng mga susunod na mangyayari, lalo na't alam nating haharap si Lore Pekka kay Vanica sa hinaharap. May bath scene sa episode, ibang klase ng fan service kumpara sa manga. Sa manga, mas matindi, alam nyo na, pero sa anime, mas dialogue focused. At personally, gusto ko to. Hindi puro laban, masarap din makita ang character interactions. Dito tinanong ni Lore Pekka kung sino ang girlfriend ni Asta. Si Memusa, halatang may feelings at hindi nahihiyang aminin. Si Noel, obvious na may crush pero denial mode pa rin. Si Nero, chill lang, nakaupo lang daw sa ulo ni Asta. Siyempre, hindi mawawala si Charmy. Literal na sinimo niya ang pagkain ng Heart Kingdom. Gag moment talaga, animal sumusunod sa kanya, mana method pa kay Asta dahil pinipigilan siyang kumain. Tinulungan ni Real si Asta, kasama pa ang isang spirit guardian, para mapigilan si Charmy. At pagkatapos nito, tinanong siya kung may iniisip pa ba siya bukod sa pagkain. Dito na nag-transition ang episode papunta kay Yuno sa Hage Village. Nakakuha siya ng report mula sa Golden Dawn tungkol sa isang mensahe. Nang marinig niya ito, biglang naging seryoso si Yuno. At dito na pumasok si Ralph, miyembro ng Spade Kingdom Resistance. Makikita rin sa ending sina Asta at Yuno bilang mga sanggol, na parang laging ipinapakita na magkakabit ang kanilang kapalaran. Lalo na't mas lalo pang mae-explain sa mga susunod na episode kung paano talaga napunta si Yuno sa Clover Kingdom.
Overall, nag-enjoy ako sa episode 159, hindi siya kasing intense ng episode 158, pero okay lang yun. Mas gusto ko nga na ang high-action episodes ang may mas bonggang animation, at ang chill episodes ay focus sa story at character development. At yan lang ang review ko para sa episode na to. Kung nag-enjoy kayo, i-like nyo ang video, mag-comment, at mag-subscribe. As always, it's your Anime Chismis at Palm.